Magandang oras mga ka-TH, magandang araw sa lahat. Meron tayong episode ngayon tungkol sa water trap na tinatawag, water traps. Mayroong dalawang uring water traps na atin ma-encounter kapag naghukay tayo. Ito yung natural water trap na nandyan lang talaga ang tubig, katulad ng maghukay tayo sa tabing ilog. Yan ay natural water trap. Pero meron ding water trap na talagang sadyang ginawa ng engineering brigade ng Japan. Ito'y napakagaling na pagkadisenyo ng mga water trap dahil sa gumamit sila ng gravity. Parang merong malaking reservoir sa itaas ng bundok at yung hukay or tunnel ay nasa baba. Kaya using gravity, yung reservoir sa ibabaw ng bundok kapag bumulusok yun pababa ng bundok, dumadalo yun sa nilalagay nila ng mga pipes. Ang pipes na ginagamit nila noon ay mga nalalatang bakal na ngayon. Kaya minsan meron tayong nahukay ng mga tubo na malalaki sa kabundukan na latang-lata na ito. Kaya ang totoong water trap ay sumasabog talaga yan kapag nabundol nyo yung kanyang plug na tusok nyo, ay parang sasabog yung tubig. In 3 seconds, puno kaagad yung tunnel nyo ng tubig at malulunod pa kayo doon sa ilalim ng tunnel dahil sobrang bilis talaga. Pagsabog niyan, 3 seconds, puno na yung tunnel ng tubig. At siyempre, kung ang tunnel nyo ay paliko-liko, ay hindi na kayo makakalabas sa tunnel. So, ito meron tayong solusyon sa mga water trap. Solution number 1, ito, meron tayong diagram dito. Itong kulay blue, ito yung tubig na galing sa ibabaw ng bundok. At meron silang ginawang reservoir. And then merong pipes. And then may plug. Naka-plug, mayroon siyang lock. Ang lock ay narito sa ano yung parang plug niya ay narito sa gilid ng tunnel. At kapag natamaan natin yan, ay sasabog yan. Parang geyser. Sumambulat talaga ang tubig dyan at puno, puno kagad ang tunnel. At hindi lang yan, kung nakita nyo na ang treasure box na yan ay lalong lulubog dahil sa water trap. At hindi na yan matatagpuan pa. Mayroong disenyo sa tunnel ang mga Hapon na kapag sasabog ang water trap, ay biglang mag-slide yung treasure box or concrete bolt, ay biglang mag-slide yun papunta ng gilid, which is hindi na natin nakalain na nag-slide para pala papuntang gilid ang itong concrete box, dahil akala natin hindi na yun gumagalaw, pero kapag may water trap na ay nakadesenyo yun. Yun yung tinatawag na sliding concrete box. Biglang mag-slide yun, nawawala. Pupuntang gilid, pwedeng left, right, direction ng tunnel. Okay, kaya hindi natin mamamalayan kung natamaan natin ang plug hanggang hindi sasabog ang tubig. Kasi yung mga plug na yan ay pwedeng clay lamang yan na nilagay, akala natin bato lang. Pero kapag binungkal natin sa gilid, ay yun na nga. Marami ang nanon yan Marami ang nabiktima ng water trap. Katulad nito. Itong nasa diagram. Ayan So ang reservoir nito ay nasa bandang itaas para magamit yung gravity. Para yung pagbaba ng tubig ay mabilis talaga. Sasabog ang tunnel. At kapag ang tunnel ay vertical to slanting, nag-zigzag sa ilalim ng lupa, yun yung pinakadelikado ng mga tunnel sa water trap kasi hindi na makakalabas ang mga naghukay, mga ka-TH. Kaya delikado ang water trap na ginawa ng engineering batalyon. Dahil ginawa talaga yung para matrap ang mga maghukay.
Okay, so solusyon yan, of course, ay dapat merong ano talaga, magaling na analyzer na marunong tumingin kung merong plug o wall ng water trap at ang analyzer ang mag-guide sa mga nagukay na wag diyan dahil kapag may matamaan sa sambulat ng tubig. Okay, so meron namang solusyon dyan, bracing woods. Ito nilalagyan ng mga truso, binuhusan muna ng konkrito ang gilid para hindi nasasambulat pa yung tubig. Napakalaking gasto, no? Kasi bubuhusan mo pa ng konkrito tapos tutukuran mo ng puste. Ito yung sa kaliwa, itong kulay pink, migdat sa kanan. Ito yung binuhos na semento para solusyon sa water trap number 1. Okay, kaya sinimento parang nilagyan ng wall para hindi nasasambulat ng tubig at patuloy na pababa ang hukay. O sige, punta tayo sa ah, pangalawang solusyon to water trap. So ito 'yon. Ito naman na na disenyo ay hindi gaanong gumagamit ng gravity dahil katabi lang ang water trap mismo ng tunnel. So ito ang kulay blue, yan ay water trap. Ang tunnel ay gray, ang ang lupa ay green. Ayan, no. So ito kapag nagkamali tayo, napunta tayo sa bandang kaliwa o binungkal natin yung gilid, mabutas yung matanggal yung plug, mabutas, ganun pa rin, sasambulat pa rin ng tubig. Hindi kasi yan, ang reservoir kasi niyan ay hindi yan yung kaya natin na pressure, malakas na pressure na reservoir yan. Ibig sabihin, parang kasing laki ng swimming pool ang nakastock na tubig. At saan ba nila nakuha yung tubig? Of course, kung merong malapit na creek, kumukuha sila doon, kinukonekta nila sa bamboo pipes. Yung pipe ay karamihan gumagamit sila ng malalaking bamboo pipes. Sinusunog nila ang mga bamboo na yan, heat treated para magtagal sa ilalim ng lupa. Kasi kung hindi yan isusunugin, hindi ibig sabihin na sunugin hanggang maging uling. Ibig sabihin, initin lang yung kawayan ng malalaki para hindi na siya malalata pa. Kaya ang mga uling ay hindi na yan nalalata kasi uling na eh. So ganun yung heat treatment ng mga Hapon sa bamboo na ginagawa nilang water pipes ng kanilang mga reservoir. Okay, so pwedeng gumamit din sila ng gravity galing sa ibabaw na tubig. Pero itong ating solution number 2, itong pinakitang diagram dito ay nasa tabi lang talaga ng tunnel. Ibig sabihin, pwedeng nasa creek ito, pwedeng nasa gilid ng creek. Ayan, so solution is ganun pa rin. Buhusan ng simento, malaking gasto. Ito, nilagyan ng parang wall na simento. Malaking gasto yan. At kapag walang nakuha, ay parang kayong gumawa ng maliit na bahay niyan sa gasto. Kaya para sa akin, kapag may water trap, ay wag na natin yun pagdiskartehan pa. Wag na nating pag-initan na hukayin kapag mayroong water trap. Kasi engineering brigade ang gumawa niyan, engineering battalion, ay magaling talaga sila sa paggawa ng traps. At baka magiging parang daga tayo na nahuli sa trap. Kaya nga tinatawag na water trap, walang makaligtas sa papasok sa tunnel. Maliban kung ang babalik diyan na tunnel ay yung gumawa ng water trap kasi alam nila ang disenyo. So kung ang babalik diyan ay mga kaapu-apuhan ng engineering battalion at kwinintuhan sila ng kanilang ama, ng kanilang lulo kung paano ginawa yung water trap, so pwedeng meron silang solusyon na magaling at maganda at mabisa, mga katiyat. So meron tayong actual na dito. Ito'y sa Luzon daw to na hukay, and then dahil sa maraming tubig ay nilagyan nga nila ng buhos ang mga gilid ng kanilang tunnel. Ito yun, no? So top view to, top view.
ay ano, mga round timber ang ginamit na pangtukod. At binuhusan ng mga gilid binuhusan ng simento. Grabe. Casing. Ginawa ng casing na simento ang palibot. Parang pinadir siya ng konkreto buhos. Kung ang hukay ay 20 meters, ibig sabihin 20 meters na buhos. Sobrang laking gasto na niyan, mga katiyats. At isa pa, ay hindi na kayo makapag-adjust ng hukay sa gilid kapag may buhos na kasi simentado na eh. Okay lang kung tumbok na tumbok talaga, sintrong-sintro ang item. Ngayon, kung pagdating sa pinaka-bottom ay mag-drip siya, di ba? Mag-horizontal na naman siya dahil merong mga disenyo ng tunnel na ganun na pagdating sa last stage or yung pinakalalim na nandun ng item ay wala ang item sa gitna kundi nilagay nila sa gilid, left or right. Kaya kung binuhusan na natin yun ng simento, hindi na tayo makapag-hukay ng gilid. Yun din ang mahirap sa konkreto. Kaya ang solusyon ko dyan sa water trap na yan, ang solusyon ay pabayaan na yan. Wag nyo nang tirahin kapag may water trap. Walang mangyayari. Kahit makita nyo ang ginto, ay kapag tinanggal nyo na yung treasure bolt, kapag ginalaw nyo na ay biglang sasabog ang tubig kapag may water trap. Kaya kung nasa malalim na talaga kayo na portion, ang nakita nyo na yung entrance of the treasure bolt, ay magtali na kayo sa inyong mga baywang ng lubid o rappelling ropes. Magtali kayo kasi baka may sasambulat na tubig ay hindi na kayo gagamit ng hagdan. Di ba? Haatake na lang kayo ng kasama nyo na nasa itaas. So signal lang, bigyan lang ng signal, hatak 3 beses, sabihin natin 3 beses ay birahin na kayo pa ibabaw dahil danger, may water trap. Kaya yun ang maganda, kapag ginala kayo na mayroong ng water trap, ay talian nyo ang inyong mga baywang ng rappelling rope or lubid para halimbawa kapag sa sambulat ay mahatak pa kayo pa ibabaw ng mga kasama nyo, mga katiyats. Para sa akin ay wag na yung water trap na yan. Kapag may water trap, para sa akin walang solusyon yan. Kasi kahit bigyan natin yan ng solusyon kagaya dito, ay malaki ang gasto. Kung sabi ko kanina nasa gilid ang item, pagdating nyo sa bottom ay hindi pala vertical, mag-islanting na naman, paano nyo pa mahukay, nakasimento na yung gilid? Diba? Kaya ibig sabihin ay ayaw talaga nila ipakuha ang mga nakatagong kayamanan na mayroong water trap. Trap na nga yan ibig sabihin para kang daga na pumasok sa rat trap. Rat trap ang napasok, so pwedeng walang kawala, di ba? Kapag nakapasok na ang daga sa rat trap, hindi na yan makakawala kasi nakadesinyo ang rat trap na hindi talaga mabuksan ng daga. Maliban na lamang kung yung daga ay isip tao. Di ba? Kaya yung mga water trap na yan ay ginawa talaga ng Hapon para hindi makuha ang kanilang mga item. Marami nang nangyari na ganyan. Meron nga akong napuntahan na sliding water trap na kapag sasabog yung water trap, nakita nyo na yung concrete box. And then, aktong hatakin nyo na ay biglang nabundol yung water trap. Sasabog siya Meron akong noon. Meron akong vlog dati noon ng water trap using water and fine sand. Parang quicksand yung ginamit nila. Na kapag nabasa, biglang mahulog yung treasure box sa ilalim ng lupa at matabunan kaagad at biglang mawala. Maganda yun kasi totoo yun, mga katiyats, yung quicksand na kapag sasabog ang tubig, biglang yung pinatungan na parang quicksand ng treasure box
ay biglang matunaw yun, parang biglang natunaw dahil nabasa at matabunan kaagad yung treasure box ng mga nakapalibot pa na buhangin. Quicksand ang tawag dun eh, parang kumunoy. Yun ay isa sa mga disenyo ng water trap na napaka kahit hukayin nyo pa, hindi nyo na makikita pa ang treasure box. Biglang mag-slide yun sa gilid. Grabe no. Sobrang galing tong mga Hapon eh. Meron nga akong napuntahan at tinalian na nila yung concrete box eh. Tinalian na nila ng lubid. Ngayon dahil isang lubid lang yung ginamit nila, ay napakamalas. Ay biglang na yung pagkatali ay biglang natanggal. Nahulog yung concrete box na 2x3x2. Nahulog doon sa bottom na meron ng tubig. At akala nila ay nandun lang yung concrete box, pero nang sisiri nila wala na. At hindi na talaga nakita pa. Grabe, kaya totoo yan mga katiyats. Ang panghuling klaseng water trap ay yung tinatawag natin na natural water trap. Ito yung mga treasure na nasa waterfalls, nasa creek, nasa river, lalo na yung sa waterfalls. Natural water trap talaga. Kapag hukayin nyo ay tubig kaagad, puno kaagad ng tubig, at hindi nauubos yung tubig dahil mayroong supply na tubig. Kaya ang ginawa ng mga Amerikano nang pumunta sila ng Siargao ay gumawa sila ng channel. Naglagay sila ng kanal na malaki. Dinitur nila yung daloy ng tubig sa waterfalls. At ang nangyari sa waterfalls ay nag-dry siya, nawala yung tubig kasi napunta sa ibang lugar. Gumawa kasi sila ng malaking kanal. Kaya nakapaghukay ang mga Amerikano na yon under sa binabagsakan talaga ng tubig kasi nandun yung entrance. Kaya balita natin sa yung The Lost Gold of World War II na episode ng History Channel, di ba biglang natigil yun nang makita nila sa Siargao Island yata yun na binarinan nila yung gilid ng bundok at meron palang tunnel sa ilalim ng bundok. At pinadalhan nila ng maliit na kamera at nakita nila mayroong mga pile-pile na box made of woods sa ilalim ng tunnel, which is ayun na yun. Yun kasi yung huling episode nila eh, nang makita yung mga kahoy na boxes. Ginamitan ng kamera na parang lubid na mahaba, pinapasok sa butas ng barena. Ewan ko kung nandiyan pa yan sa History Channel, yung The Lost Gold of World War II na treasure hunting episode. Nakita yun eh, nakita talaga nila yung boxes. At doon nagtapos yung episode, wala nang karugtong. Kaya maraming nagsabi na nakakuha yung mga Amerikano na yun. Okay, so ito yung ating episode ng water trap. At para sa aking assessment, yan nga, palagi ko sinasabi yan eh, na kapag maghukay kayo sa waterfalls, sa creek, ay mababaw lang kasi kung laliman nyo ay natural water trap. At ang mga treasure naman talaga sa creek at waterfalls, ang mga giveaway niyan ay nasa loob lang ng mga bato. Sucker deposit lang yan. Pero yung big deposit ay binao nila lampas sa water level. Kaya napakahirap na yung big deposit sa waterfalls. Ay kailangan i-drain yung tubig ng falls bago mahukay. Kaya napakalaking gasto, milyones, at kung hindi matagpuan, di ba? Hindi pusoy, mga katiyets. Kaya advice ko ay wag na. Kapag water traps, kapag natural water traps sa waterfalls or creek, wag na maghukay, kundi hanapin ng mga ginto na nakalagay sa loob ng mga bato. Kasi pwede lang biyakin siya eh. Kapag nabiyak ang bato, makuha nyo na yung isang barita, dalawang barita, at walang water traps. Alright, so yan lang mga katiyats.
aking mga ibahagi sa inyo the natural water trap at the man-made Japanese water trap ng mga Yamashita Treasures. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.